Merong hagdan-hagdang palayan, hagdan-hagdang kondo naman ang proyekto ng vlogger-engineer na si Slater Young. Inulan niya ng batikos at dumipensa naman ng vlogger. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. World-class at breathtaking na architectural design. Ito ang The Rise at Monterrazas na itatayo sa Guadalupe sa Cebu City. Ito ang kauna-unahang condominium project sa Pilipinas na hango sa konsepto ng Banawi Rise Terraces. We've been working on Ang arkitekto nito, ang celebrity vlogger at engineer na si Slater Young. 300 beses pa raw paulit-ulit na ni-revise ang disenyo nito. Pero hindi pa man nasisimulan, inuulan na ito ng batikos dahil sa masamang epekto raw na idudulot ito sa kalikasan. Sabi pa ng ilang netizen, kakalbuin lang nito ang kalikasan na dapat sana'y pinoprotektahan. Sana raw ay tutulan ito gaya ng pagtutol sa pagsira sa Sierra Madre. Nababahala rin ng ilang residente malapit sa lugar na pagtatayuan ng proyekto. Dito kami sa ilalim ng sa baba medyo alinlangan kami, baka yung mga tinatayo nilang mga lugar, mga bahay. Hindi natin alam pag buhos ng buhos ang ulan, baka ma-landslide. Pero may ilan din namang natuwa dito. Pagkabata namin, mas bukid pa yan. Ngayon marami ng bahay at sa mayroong mga pasahero kasi habal-habal din kami Pag mayroong sumasakay sa amin, punta sa taas, pasyal din kami. Depensa naman ni Slater sa panayam ng News 5 Digital. Kumonsulta sila sa mga eksperto at pinag-aralan daw nila ito ng mabuti. Ligtas din daw ang proyekto para sa mga maninirahan doon, gayon din sa mga komunidad malapit sa lugar at sa kalikasan. Meron kasi tayong code na fina-follow. So itong code natin, that's why we also have experts, and those experts are peer-reviewed. So another set of experts pa to check their work. Parang double checking lang. Sa school pa, merong mag-check and may magdo-double check. So parang ganyan. Katunayan, nakakuha na raw sila noon ng mga kaukulang permit at environmental compliance certificate mula sa DENR sa dating disenyo ng proyekto. I want to assure everyone that we're taking the necessary steps to make this something that we can all be proud of. Hindi lang kasi kumita kami. Pinuntahan ng News 5 ang bundok kung saan itatayo ang naturang proyekto. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, wala pang development na ginagawa sa lugar. Hindi pa raw kasi makapagbigay ng Environmental Compliance Certificate ang bumubuo ng proyekto, lalo't may ilang pagbabago pa raw silang ginagawa. Pabor naman sa proyekto ang city government. Malaking tulong daw ito para ma-decongest ang lungsod. Magiging tourist attraction din daw ito sa Cebu. Tingin ko it's going to be a landmark destination. It will become a tourism destination, transforming the mountain into a world-class design. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.